Isang magandang araw at mabuhay mula sa Pito Balita, ang Hazard and Risk News. Muli ako ay si Maureen Menese, nagbibigay sa inyo ng angkop na impormasyon. Gaano ba kahalagang malaman natin ang mga panganib na posibleng matuklasan ng komunidad? Kailangan pa ba nating gawin ang aksyon upang matulungan ang mga tauhan na maging maingat sa lahat ng oras? Ikaw, Zadar, ano ang iyong maitatala? Hazard, a possible source of harm on anything or anyone in a certain area. It is a dangerous phenomenon, substance, human activity, or condition. This can and may cause a loss of life, injury, property damage, and other health impacts. In short, hazard is the possibility of something causing harm. Risk, the chance or possibility that something undesirable may happen at any time. Risk is the potential for harm involving the uncertainty about the effects of any activity in a certain area. Risk often focus on the negative, undesirable consequences of an action. In short, it is the likelihood of a negative effects. The types of hazards. Ako nga pala si Arvin Yoli Santos, grade 9 sa inyo. Salamat mo rin ang biological hazards ay maaari magdulot ng banta sa kalusugan ng tao. O sila ay nilalanghap, kinakain o nadikit sa balat. Sunod ay ang chemical hazard na sumasaklaw sa mga sangkap na may ligas na panganib. Kabilang ang mga kinakain o lason, mga masabog at mga reaktibong materyales na nagdulot ng mga panganib katulad ng balat, mga problema sa kalusugan, pinsala sa kapaligiran sunog o pagsabog. Good day everyone, this is my presentation entitled The Differences of Safety Hazard and Physical Hazard. A safety hazard is any unsafe condition or situation that has the potential to cause harm, injury, or illness to a person. And a physical hazard is a factor or condition in an environment that can cause harm upon contact. Thank you. Tumungo naman tayo sa ergonomic hazard at psychosocial hazard. Ang mga ergonomic na hazard ay mga salik sa lugar ng trabaho na maaaring humantong sa mga pinsala o karamdaman sa musculoskeletal. Kabilang ang mga awkward na postura, paulit-ulit na galaw, malakas na pagsusumikap, at hindi magandang setup ng workstation. Mga halimbawa ng psychosocial hazards ay organisasyon sa trabaho, mga nakasanayan sa pamamahala at pangangasiwa na nakakaimpluwensya sa mga proseso ng trabaho, produksyon at pagganap.